Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Parang Bisaya ako. Libra, this reading is for you. Tingnan natin na iyong July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa mga nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, ilalagay ko dyan sa screen, sa video, ang aking FB. Paki-FB Messenger ako, paki-check mabuti para hindi rin kayo ma-scam. No, kasi may nanggagaya sa akin. General reading, energy reading, ibig sabihin, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas o sa baraha. Hindi yung negative warning yun na i-analyze nyo, i-reverse nyo, isipin nyo maigi, paano nyo maiiwasan yung sitwasyon para hindi maganap o mangyari mga ganang sitwasyon. Okay. Libra, congrats! We have a wealth. Mukhang bubugso ang magandang kapalaran sa iyo, no? Sa iba, sa inyo. Muaring ito is unti-unti mo nang makakamit o dahan-dahan o papunta ka na doon, ibig sabihin. Papunta ka na doon sa sitwasyon na yon. You have the wealth. And syempre, meron kang bird. May mga bird ba kayo? Waiting for a news package or letter. Either you nag-order ka or may mga hinihintay ka ng mga letter, package, or news, no? Pwedeng nahado sa phone. O pwedeng sa iba siya makaka-receive kayo. Or pwedeng i-rin ikaw ito, ha? Pwedeng ikaw, alam mo, nagpadala ka ng package, ganito, magpapadala ka ng news sa ganito, sa ganyan, kaya kung kanino man yan, vice versa, no? Yun. And have the whale. Great worry over nothing. Huwag masyadong mag-focus sa emotion. Okay? Huwag ka masyadong mag-focus kasi mabablockage mo si wealth. Always think positive. The more na nag-iisip ka na ng negativity, the more na magiging well ka. Kumbaga, the more na, sabihin ko sana magiging, alam mo yung una pumasok sa akin sa whale, mataba. Sabi ganun. The more na nag-iisip ka related sa negativity when it comes to your pera, sa yaman mo, sa trabaho mo, sa stability mo, the more na ma-attack mo siya. Kaya, huwag kang masyadong mag-worried or mag-overthinking about dito. No? Always think positive. Pag nagsasalita ka, kailangan positive ba? Halimbawa, sa yaman, hindi, example ko, yayaman ako someday. Hindi. No, negative yun. Ibig sabihin, parang wala kang tiwala sa sarili mo. Para basta, say in positive way, mga nahado sa point na yon. Okay? And think in a positive. Yun. Kaya kung ano man ito, stop it. Stop it, ate. Ate, ba pang utos ka? Hindi, nasa sa inyo yun. Kung gusto mong huminto, kung gusto mong magtingnan negative, go ahead. Nasa sa iyo yun. Okay? But still, always think positive. Okay? Pwede rin kasi na nagkakaroon talaga kayo ng problema related to your money, to your business, to your stability, sa trabaho mo. But, huwag kang mag-iisip ng ganito masyado, ha? Kasi, yung mamamagnet mo talaga silang lahat, di ba? And new home, new attitude. Maaring iba sa inyo is mga paglipat na pinag-iisipan o lilipat. Either sa trabaho niyan, sa bahay man yan, mga ganun. Or maybe you're changing the way you speak, the way you plan. May mga i-change ka when it comes to your sarili, sa attitude mo, di ba? Or you need. Kasi nga dito ka kay whale, di ba? Or you need, baka naman kailangan. Kailangan mo na rin siguro maglinis. Yan, iba sa inyo, baka kailangan nyo maglinis ng bahay, maglinis ng mga sitwasyon mo sa buhay mo na hindi na kailangan, palitan yung mga sistema, decision, ano pa ba? Rules in life, mga ganyan sitwasyon, no? Well, baka iba sa inyo maglilipat kayo. Or thinking. But this December, December is, kakalala mo is December, or pwede rin siya is 12 minutes, 12 hours, 12 days, 12 weeks, or 12 months. Pwedeng nahado sa point na yon. Is, dito kasi sa sitwasyon na ito, kung pasok ko si wealth, andito yung sitwasyon na maaring may tao na medyo dededmahin ka, magiging cold sa'yo, mga ganyan, or ikaw ito sa kanya. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, mag-ingat na lang din kayo kasi pwedeng magkaroon kayo ng mga sakit,
mga ubo, sipon, lagnat, lamigin, masakit yung throat, lalamunan, may thyroid, bahing-bahing, hatching-atching, mga ganyan. Ingat na lang kayo, ano? Ingatan niyo yung sarili niyo dito. Kailangan niyo kasing pahalagahan din yung sarili niyo. Huwag kayo masyado mag-overthinking kasi the more na magiging ganito ka na ka-whale, mas magiging very, ka talaga, low energy, mas magiging weak ka, magiging sakitan ka talaga. Diba? Kung mga puyat kayo, kayo, magbawi kayo. Yun, may mga cold person, ikaw yung magiging cold dito sa sitwasyon akong nakikita sa iyo. Maaari din nasa place kayo na nasa malamig na lugar, pwedeng nandun sa point na yun, or you're thinking about changes. Pwedeng nandun sa mga malalamig na lugar, pwedeng nandun. End of the grasshopper, o balance to, balance that require careful handling. Sa lahat to ha, ibig sabihin sa lahat, sa health, sa pera, sa trabaho, sa mga tao makakasalubong kasi we have the attitude, yan, sa lahat, as in sa lahat, kailangan is balance. You need to be very careful, no? Kung nakatingin ka pa rin doon sa nakaraan, ibig sabihin may mga tension na hindi ma-resolbahan, kaya nagpupunta dito si broom, no? Yung iba sa inyo, di sa beginning kasi, so the broom is the beginning situation. Yun ang sinasabi. Kaya may mga bagay o sitwasyon ka na kailangan mo talagang baguhin sa sarili mo. And we have the May, maaring May, December, and May ka, And we have the May. Also, baka may kilala kang May ang pangalan or May, baka ako yun, sa Ate Imay. O baka naman, joke. Baka naman, may birthday, may kakilala ka. Also, May is a 5 minutes, 5 hours, 5 days, 5 weeks, or 5 months. Siguro before ending of this year kasi we have this December, 'di ba? Mas magiging maganda yung flow mo. Yan, mas magiging smooth, mas magiging okay, mas magiging maganda yung flow ng pera, yung trabaho, mga ganyan-ganyan sitwasyon. But still, wag mo kakalimutan na magkaroon ka ng balanse sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Kung balance, iniinom, kinakain sa sarili, kung puyat ka, magbawi ka, yung mga ganun siya. Kailangan mo, may mga bagay ka na kailangan mo baguhin para mas maging maganda yung flow mo before end of this year. Kasi we have the May and December din, no? Or sa iba sa inyo, this is a weeks. Week siya. December, 12 man siya or 5 weeks man yan. Yun. Or days, di ba? Baka ngayon, kailangan nyo na magsimula ngayon, no? Sa iba sa inyo. And then also, sa iba sa inyo, baka nakakaisip kayo na gusto nyo magbakasyon sa isang bansa na may sakura, may cherry blossom, di ba? Kung saan man yan. O baka naman malapit ka sa lugar na may ilog, na may mga bulaklak, or sa iba sa inyo is may cherry blossom, or may sakura, or connected sa iyo yung sakura, mga ganyan sitwasyon. No? December and May. And meron si Parot, may mga ibon ba kayo? Baka makita ka ng tipaklong. Di ba grasshopper tipaklong? Yan. May mga ibon ba iba? Ganyan. Okay, naku, ito na naman, di ba? May chismis, mga marites, ano ba yung mga, hindi ko, wala kasi ako alam. Basta alam ko lang marites. May iba pang words na mga ganyan. Basta may mga gossip, mga chismoso at chismosa dyan. Huwag ka na lang masyadong magkikwento or kahit kanino, sarilihin mo na lang. Ganyan. O pwede rin naman kasi na pinagchichismisan ka kahit wala ka naman sinabi, pero, ay, alam mo ba si ganyan, ay naku, alam mo naman si Libra. Yung mga ganyan. Pero kung ikaw ay makikisaw-saw dito, iwasan mo, okay? Kasi, syempre, ayaw mo rin kasi ng ganito, di ba? Ayaw mo rin ng mga chismis, di ba? O well, wag mong gawin para hindi rin mangyari sa iyo. Kung ginagawa naman nila sa akin, ano yun, pagalingan kayo, ganun. Ichichismis mo rin siya, pagalingan kayo ng chismis. Hindi na rin, wasting time, wasting energy, mababawasan yung luck mo, okay? Medyo iwas-iwas ka sa mga ganyang negative, okay? And we have the happiness, okay? Ito yun Eto yan, before ending of this year, there's a happiness, changes, so bulaklak, diba? There's a changes happening to your life. Also, December is may malamig siya, di ba? Ibig sabihin malamig yung samoy ng hangin, mga ganong sitwasyon. Ibig sabihin changes yan na magaganap o mangyayari sa iyo. Sa iba naman sa inyo is may mga ikasisiya o mga kasiyahan na magaganap o mangyayari sa inyo.
before ending of this year or maybe this July, no, sa iba sa inyo. Yan. O baka this July may mga changes na talaga na magaganap ngayon. Pero unti-unti siyang mararamdaman mo naman to no, sa iba sa inyo. Pero mag-ingat ka ha, kung titignan ko si Parrot tsaka itong si Flower. Kasi ito, mga mabubulaklak na salita ito. Ibig sabihin, mag-ingat ka sa mga taong mabubulaklak na salita. Huwag kang masyadong maniwala. Huwag ka na lang maniwala. Naka best point, 'di ba? Wala ka namang dapat pagkatiwalaan naman talaga. But still, you need to trust to your intuition. Listen to your inner voice, sa gut mo, sa intuition mo, sa instinct mo, maniwala ka ha. Yan. Ingat ka sa mga matatalas at magaganda ang salita. Ay, alam mo ba, Mare? Ay, pare. Gumaganda ka ngayon. Alam mo ba, ganito, ganyan. Alam mo yung kinukuha yung loob mo, tapos bigla na lang na, meron ka ba dyan? So, mga ganun. Tapos kung ano na sasabihin, ingat kayo talaga, promise. Hindi naman natin masasabi, pero kung ano man ang diskarte niya, ingat na lang kayo. Choices nyo pa rin naman yan, okay? Kaya dito si Grasshopper, balansehin mo yung sitwasyon, evaluate mo yung sitwasyon, okay? Maging broom ka. Kuha tayo ng 5. Libra. Ay, may death. Hindi ba na ba to? Bakit? Bakit? Ano nga sa'yo? Depression? Okay ka ba? Okay ka ba, John? Ay, may third wheel. Okay. Ooh! May nakita ako, Libra. Handa ka na? Handa ka na? Sana walang makulong sa inyo. Okay, may mga tao or maybe this is you, handun yung paranoid situation, may mga paranoid situation or someone's magiging paranoid pagdating sa iyo. Okay? Or vice versa. Magkakaroon ng mga depression or phobia in some aspect of your life. May mga phobia na ba kayo? Sabi ito may third party. No? May mga third party, syempre, hindi maaalis yung enemies. Kaya medyo depressed yung iba or may mga stress na pagdadaanan o pinagdadaanan. Yan. May mga ingat ka lang kasi may mga tao talaga na hindi pwedeng pagkatiwalaan. Ang sinasabi dito, kaibigan mo man yan, karelasyon mo man yan sa iba, o mga nakakausap mo. Baka mamaya may nakakausap ka ba na internet, o mga nakikipag-communicate ka kani-kanino, ingat ka na lang, ha? Huwag ka agad magtitiwala tulad ng sabi ko kanina. And also, may mga flirtation, no? Pwede rin kasi kaibigan yan di ba sabi ko sa inyo, parang kukuhanin yung loob mo, dikit-dikit, kuno, tapos may hidden pala. Ingat kayo. May magtatapos na sitwasyon, hala tingnan mo Sabihin ko sa iyo may tao. May tao dito na binablock magic ka. May tao na gusto kanyang mawala. Ayan, basahin mo yan. Dead ball. May kasi maano tayo ni Whitey Gusto kanya mawala, gusto kanya malos, gusto niya kanyang malasin, o gusto niyang mag-stress ka, or gusto niya na as in galit. Ganyan. May nag-black magic sa iyo, may nagdadasal-dasal, nagpapalipad hangin, may taong may dark thought, or may tao na nagpapausok-usok something, nagtatayo ng kandila, o baka tinitingnan nyo yung picture mo. Ako po, ay wag naman po sana. Ingat na lang kayo. Tsaka kung may mga bids kayo, siguraduhin o bato-bato, siguraduhin nyo na alam nyo yung pag-aalaga niya. Kasi kung hindi nyo naman kaya siyang alagaan, wasting money, wasting time, wala ring energy, wala ding power. Okay? Alamin nyo yung mga hindi dapat at dapat kapag may mga ganyan kayo. Okay? Kung hindi nyo naman afford, mag-asin na lang kayo. Sea salt. Hindi po Himalaya, hindi iodized sea salt. Palagi ko naman sinasabi sa lahat ng reading ko yon. Maglagay kayo sa packet nyo everyday nyo din papalitan. In what way? Kung paano nyo ilalagay sa bulsa nyo.
Diba? Kayo na mag-isip. Yan, everyday nyo din siya itatapon kasi hihigupin niya yung negative. And then also, kung iba sa inyo, ilagay nyo siya sa paligo, pinapaligo nyo yung tubig. Pinapaligo nyo sa katawan nyo. Para ma-cleansing kayo everyday. Ganyan. And then yun nga, mag-ingat ka. Kasi dito is may tao na gusto niyang may ginagawa sa iyo. Okay? May taong may ginagawa sa iyo. And then also is may mga harm situation ako na nakikita sa iba sa inyo. And then, bibili ba kayo ng sasakyan? O magpapagawa ba kayo ng sasakyan? You have a vehicles ba? Ganyan, ganun. Baka sabihin niya, sana ma-aksidente ka. No? Tayo. Napakatok tuloy ako ng di oras. Yan. And then also, nandun din na know your worth sa sitwasyon. Siyempre, kung sa tingin mo is overwork ka na super stress ka na, magpahinga ka, magbakasyon ka, o kaya bumili ka ng gusto mo, hindi yung puro sa iba. No? Yung sa sarili mo naman, yung ikakasiya mo, yung regalo mo sa sarili mo, magbigay ka, mag-reserve ka para sa sarili mo. Pera man yan, gift mo man yan sa sarili mo, know your worth. Okay? Nandun yung point na yun. Wag mo kakalimutan yung sarili mo palagi. Wag puro sa iba. No? May tao dito na ingat ka. Oh. Extravagance yung iba. Okay? Hindi naman lahat na na masama sa paligid mo, but still, nandun pa rin yung mga friendship na mararamdaman mo naman yun eh. Mga friendship na totoo sa'yo, yung mga tao, nakapamilya man yan, sa iba sa inyo, may mga trusted person pa rin naman at may honest person naman. Kung maganahan din yung loyalty nitong tao. May mga aso ba kayo? Yun. May mga same pages naman na tao na para sa iyo. But still, you need to aware pa rin. Diba? Hindi mo rin kasi masasabi yun eh. Minsan nga, close mo na. Hindi pala. Diba? May mga pa rin. But still, nandun sa sitwasyon din na you need to commit or you need to be loyal din sa sarili mo. Or sa mga rules, system, or sa mga something need to change when it comes to you, sa buhay mo, no? Nandun ka sa point na yon. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Meron kang 8, 29, 79, 18, and 37, and 62. May taong hihingi sa'yo ng suporta o may tao kang susuportahan. Sana naman wag utang, di ba? Hindi na maganda yun. Pero nasa inyo pa rin yun. At sana wag ikaw, syempre. Libra. O tayo ng 3. Ano ba to? Laki naman kasi ng baraha. Laki ng baraha. Parang malaki pa ata to sa kamay ko. Okay. Uy, may blade. Meron kang 5, 6, 7, 8. Aba, sunod-sunod oh. Uy, iba sa inyo is may mga kontrata daw na magaganap. Marami kasi ibig sabihin ng kontrata, iba mga pagkakasundo yun, di ba? Yun. Either sa trabaho, either sa relasyon, o sa mga bagay-bagay, kaya magkakaroon ng mga ganong sitwasyon. May mga signing up, mga papers and documents, situation, ako na nakikita sa iyo, yan. Andito rin yung point na merong kang kasi sabi dito, you need to speak out eh. Ibig sabihin, kailangan mo talaga magsalita ng opinion mo, ng saloobin mo, kung may mga nararamdaman ka o may mga para hindi lang maipon at hindi lang maging pride sa iba sa inyo. Hindi ka lang ma-stuck. May pagtatapos, so may death talaga na darating sa iyo. Sana wala talagang mawalang buhay. Okay, may mga challenge na darating sa iyo. Kitang-kita naman po, 'di ba? Yan na nakikita ko dito. And kailangan mo din ng self-rule sa sarili. May mali siguro sa iyo.
Di ba kanina ko nasabi yun? May something wrong. Okay? Nasa sa inyo, kayo lang na makakaalam yan. Okay, nandito rin yung point na alam ko naman na may mga belongin kayo na sitwasyon. Pero sabi ko nga sa inyo is try kayo maging balanse, no, sa lahat and very careful lang. Bigyan nyo naman din yung sarili nyo, okay? Sa iba sa inyo dito. Sa nakita ko dito. And then also, may mga uuwi ba? Thinking about traveling, malayo o malapit man yan. Andin din yung bliss, alam mo yung lucky mo, ibinibigay mo rin sa mga mahal mo sa buhay. May mga fulfillment ako nakikita, pero sabi dito, you need to put boundaries eh. Yun, may tao na hihingi ng tawad sa'yo. Or hihingi ng sorry, mga ganyan. Or ikaw ito, may tao, or gusto niya ng peace. Yun. And syempre, focus to your heart desire. Yung ninanais ng puso mo. In a good and a nice way, mag-focus ka dun. Kasi makakamit mo naman siya. Yun nga lang, kailangan mo si broom, di ba? Yun. And then also is may mga ano yun? May sitwasyon daw na may challenge ka eh. Andali. Meron kasing tao na hindi siya magiging good para sa'yo. Ibig sabihin, hindi siya matutuwa sa'yo. At hindi siya thankful pagdating sa'yo. May taong ganun. Or maybe this is you, ha? Or maybe this is you. Nahandun din yung point na may mga punishment situation. Hindi ko alam kung sa trabaho mo ba yan or ikaw yung magbibigay nito ng mga punishment. Marami ibig sabihin ng punishment kasi. Mga penalty, di ba? Isa rin sa punishment, mga pagkakamali na sitwasyon. Yan. And then also, is meron kang malalaman. Handito rin yung point na may mga fault na situation o may malalaman ka na isang sitwasyon na mali. O you need to find something wrong sa sarili mo or sa mga bagay-bagay o sa sitwasyon mo. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, binibigas ko lang yung mga possibility kasi hindi kayo pwede mag-same talaga ng ng situation. And then also is merong tao na hindi, alam mo yun yung may mangyayaring sitwasyon na pwedeng hindi mo malakpasan. May ganun daw. Pero pag-isipan nyo maigi ha, before ka mag-action, before ka magdidesisyon o magsasalita ng sitwasyon, pag-isipan mo maigi. Kasi yung sitwasyon na to, pwedeng mali ang outcome. Yun ang sabi. Mag-ingat ka na lang. Ha? Mag-ingat ka na lang. Kung sa aspeto ng buhay, mag-ingat ka na lang. You need to be prepared na lang din sa sitwasyon. Yun. Pero iba sa inyo, magiging busy kayo. Siguro mag-i-start to ng mga 8 to 9 or before ending tulad ng sabi ko, yan, may mga busy situation, may mga harvesting situation na magaganap o mangyayari sa'yo. Sabi dito, patient, parang you need to be patient more sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Kung ano man yung makapagdadaanan mo. Kasi darating yung harvesting time na mag-harvest ka talaga na maganda. Hindi daw kasi lahat is minamadali. No, you need to slow maturely sa lahat ng aspeto ng buhay mo or mas habaan mo pa yung pasensya mo, ibig sabihin. Kasi maaring si universe o yung mga angels mo is ginagawa pa nila at minimix pa nila ng maganda kasi gusto niya ibigay sa iyo yung more harvesting sa buhay mo. Kaya be calm, be patient, and stay. But you need to take it action pa rin, no? Sa iba sa inyo. Pero darating siya. As in. Arigato namaste, God bless.